So ito yung Masaw Bridge. Ayan si ate. Ang ganda dun, oh. So I will take this opportunity na lang din para review tong ADV 160. Mga nagustuhan at saka di ko nagustuhan. Mga 2 years na yata to sa akin itong ADV 160. Sulit pa ba ngayong 2026 ang ADV 160? Kasi meron ng bagong labas, yung road sync. So sa mga nagbabalak dyan, meron pa rin talagang mga gustong bumili ng second hand, ganon. Kasi limited budget. For me, okay naman siya. Okay siya, sulit. Dito man tayo sa hindi nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung light. Medyo mahina yung light, stock light niya. Sa ngayon ang daming gumagamit ng mga auxiliary light. Naka-high pa kahit araw. Ewan ko ba. Ayun, number 1 yung ilaw. So kailangan mong magdagdag ng auxiliary light. Yun nga lang, kailangan mong kailangan kang mag-research anong lalagay mo para hindi ka magkaroon ng violation sa LTO. So check mo nyo yung pwede, ilang bulbs. Tapos hindi ko nagustuhan number 2, busina. Napaka-cute ng busina ng ADV. Super cute. So naglagay din ako ng medyo malaki-laking busina, medyo malakas-lakas. Pero retain pa rin yung original niya, yung cute. Para ayun, gusto mong medyo malakas, switch mo lang yon. Tapos pag pindot mo sa dito, ayan, medyo malakas, PIAA. Number 3 na hindi ko nagustuhan, ewan ko, wala na siguro, yun lang. Kasi simpleng tao lang naman ako happy na ako sa bike na to Nagustuhan, number 1, matipid. Number 2, napaka-komportable ng sakyan. Iba din yung yung comfort mo compare doon sa nauna kong motor sa CRF at saka sa tawag nito Aerox. Iba din. Makina. Kasi hindi naman ako napaka mabilis talaga magmaneho. So okay na sa akin yung hatak nito, yung torque nito. Hindi din ako dumudulo. Tansya mo na less ang na may aso. Ayun, pumapalo ng 100, 105, pero parang 105 nga lang siguro ako. Dito na motor. Yung sa Aerox hanggang 112. Ayun, iba pang ganda ng motor ni sir. Sana Lord magka big bike din ako. Iba pang nagustuhan, maintenance, mura. Ewan ko, kasi ako kahit hindi masyado nagagamit tong motor, every time na papa-change oil ako, ayun, change oil, change engine oil, change gear oil, at saka CVT cleaning, automatic yun. So nagagastos ko doon parang mahigit 1,000. Nasa mga 1,300 yata every time na mag-change oil ako. Kasi at least na-check yung parang hindi talaga komportable dito Para at least na-check yung condition ng mga bola ng CVT. So sa maintenance okay lang, 1,300. Tapos nag-change oil ako twice a year. Bakit? Kasi nga hindi ko nagagamit masyado yung motor. Kahit nga yung 4 wheels ko, pick up, 6 months change oil ko na, pero yung takbo na sa 2,000 kilometers mahigit lang. Hindi pa umaabot ng pwede na bang mag left turn dito? No left turn for dito tayo para sigurado. Kasi hinuhuli pag doon tayo sa unahan. Ang alam ko bawal doon o parang may oras. Hindi ko kasi kabisado yung oras ng tingnan natin, baka makita yung tarpaulin nila. Pag ganito kasi mas maganda no left turn
6 AM to 9 AM, 4 PM to ano yun? 4 PM 4 PM to 7 PM bawal. O ano na ngayon, alas 4. Parang alas 4 na. Dito sa motor ko alas 4:10. Tamang tama, hindi tayo nag left turn doon. Pag may doubt, maniguro na tayo, baka mahuli tayo, sayang yung pambayad natin. So yun, nasa na ba ako? Maintenance, lahat okay, good sa akin ang ADV. Handling, maganda. Mas para sa akin mas maganda ang handling ng ADV compare sa Aerox. Based sa experience ko, hindi ko sinasabi na ito yung ano. Basta based sa experience ko, ito, mas nagagandahan ako sa handling. Ano pa? Handling, maintenance, suspension, makina, maganda. Ayun, overall matipid ba sa gas consumption, iyon. Matipid sa matipid, talagang matipid. Lalo na sa driving style ko na hindi walwalan. Ayun, gas consumption, goods na goods. Looks, ang looks naman niya maangas, lalo na pag tulad dito. Depende sa preference nyo tulad dito may crash guard na, nilagyan ng crash guard, nilagyan na ng mga auxiliary light. Maangas, maganda yung looks kahit nga walang accessories ng ADV. Maganda. So overall, sulit pa ba ADV ngayong 2026? Sulit na sulit. Maganda siya pang commute, pang daily. Malapit na tayo sa bahay. Please share and subscribe. God bless po sa ating lahat.